Yo, mic check. Ako nga pala si Creeply at putang ina, mukhang may kumakatok tayo. Saglit lang. Teka lang. Gagi, alam mo ba? Ito, tinan mo. Namimigay ng sobre. Sabi ko kaya ito sa video. Tingnan mo. Sobre, sa mga politiko. Sabi ko kaya ito sa YouTube kasi mukhang naririnig ako. Yon mga kaibigan. Putang inang, kamusta kayo? Matagal ba ako? Yun, 2 minutes. So most probably mga pre, nakita nyo na yung mga sponsor natin sa taas, no? Basahin nyo na lang yan at ine-explain ko na din naman ng ilang ulit to. At mag-e-election na. Putang inang yan. Siyempre, uso na yung mga ano no? Yung mga, alam nyo na. So iboto natin yung mga bahala kayo sa buhay nyo kung ano iboboto nyo. Pero dapat yung maayos. Anyways, wag na natin patagalin to. At pasensya na kayo kung medyo na-delay tayo ng konting minuto. Pukin ng inang yan. At papanoorin natin yung mga panahon na medyo masaya pa. Mga panahon na medyo okay pa yung lahat. At wala na akong ibang masabi. So, si Sir Arik, pinapanood si Sir Berus at ang kanyang minamahal na si Lanceta. At ako naman ay papanoorin ko si Sir Arik habang pinapanood niya si Sir Berus at si Lanceta. Okay? So, game na tayo kagad. Enigma Machine, episode 10. Pinili ko ngayon. Alam kong marami nang nagre-request ng Cerberus Battle. Siyempre, nire-request ng karamihan ay Cerberus. Asa na kaya Sir Berus no? Isa din sa mga napaka-solid na MC na ng Central Luzon. Cerberus Krega. At ang gagawin ko, hindi ko ibibigay sa inyo yung Cerberus Krega. Hindi kasi nakapag ano na tayo nakapag isang Krega battle na tayo kaya iba muna, tas makabalang araw makarating rin tayo dyan. Ito namang pinili ko, tingin ko equally magtataka ka kung bakit hindi pa umabot ng million views tulad ng Cerberus Krega. At ang napili kong laban ay Cerberus versus Lanceta. Dalawang yun nga, kung familiar kayo kay Cerberus, alam niyo na kung gaano ka solid yung nagawa niya sa liga bago siya nag-ibang bansa, bago siya nag-Australia. Okay, ng ibang bansa pala si Cerberus no? Lanceta nung panahon na to ay medyo pasimula rin. Medyo sabay yata sila parehong batch rin naman ata sila pero syempre si Lanceta nung panahon na to hindi pa siya yung Lanceta na kilala nyo na ngayon na napakabangis, no? Ang tingin ko dikdigan pa rin yung laban na to. Malamang sa anong event kaya to? Sa ano to Putang ina, advertisement kagad. Galing na talaga, sir. Talaga sa legit. Feel limitless with Vaseline. Powerful SPF with glutathione in a serum burst formula for a sun-protected glow. Sa Pampanga malamang. Panoorin natin, Cerberus Lanceta. Sir, pati intro talaga pinapanood mo? O sige, panoorin
panoorin natin, pre. Okay. Flip top, Aspakan 3, nandito pa rin. Hindi ko nakita yung Spakan 3. Boom. Tanga ng lineup yun, no? Gagi, oo nga, sir. 11 battles. Anong taon to? 2015. Puto. Diyan lang ata ulit kami sumubok ng ng 11 battles dahil sa dami ng mga pumasa mula sa Central Luzon Division. Tapos tinan mo yung yung mga pumasa diyan, yung si Sorhenyo, nandiyan si Invictus, si Poison 13, nandiyan pa sa biruin nyo, nasa pinakababa pa ng poster. Gagi, no? J King andyan, Lil Jon kasama namin, rest in peace. Tyke, Nico Badang Romano, na alam ko yung Badang Romano naging laugh trip din yun. Tapos Tipsy D Sayad, tanga na, bangis na itong lineup na to. Tapos 200 pesos lang. Kaso ayun, para sa mga nagtatanong bakit hindi bumabalik yung may yung huling aspakan kasi sa diyan sa Pampanga, ang daming nawasak na gamit sa venue na hindi naman nagkagulo, no. Parang ewan ko sa mga yan, parang yung mga marami kasing paso dun sa sa venue, tapos parang natutumba. Ang laki ng parang ang hirap naman na parang nabangga mo, tapos na ugaw, tapos na Anyways, bago natin pakinggan ni Sir Arik, yung boses ni Sir Arik parang medyo hindi siya mukhang una ko napansin yung boses niya parang medyo malumbay. So sir, gagawa tayo ng reaction video, dapat masaya. Mukhang malumbay ka dito. Anyways, kung mapapansin nyo nga yung lineup napaka-solid. Nasa pinakababa, putang ina, Poison 13 versus Rentaw. Putang ina, doon pa lang, pre. Napakaangas. Andito yung mga kabatch ko to yung mga nandito, mga naka-lineup na bago. Yes sir, tapos ang pinaka 11 battles no? Tangina, isipin nyo yun. Isipin nyo muna. Sige. Tapos ano pa yan? Main event, Tipsy D Sayad, Badang Romano. Ito yata yung isa buhay ran ni Utol Romano na RIP Utol. Isa buhay ran ni Romano, tas sumingit pa siya ng isang laban. So ganun ka solid, pre. Kung di ako nagkakamali pa finals na to. Kung di ako nagkakamali din tong event na to ay November yata to o October, di ko maalala. Pero yun, pakinggan na natin to si Sir Arik. Nabasag, pero marami-raming nabayaran namin. Tas sa kuntusin, yun nga, habang tumatagal yung mga aspakan events, syempre laking pasalamat namin lagi na na trip nyo kaming suportahan, trip nyo mag-enjoy ng matinding battles at battle rap sa isang gabi. Pero kahit ganun karami yung mga nag-attend, medyo dumadami yung mga yung Meron pa akong naalalang sinabi ni Sir Arik yung ano ba tawag doon? Yung ano ba tawag diyan? Yung ticket 200. Tangina mga panahon na yan, 200 pa lang yung ticket, tas napaka-solid na ng mga nandyan. kulit talaga. Angas. Kaya medyo hindi na namin tinuloy yung aspakan. Kaya yun yung sagot, yun yung bakit namin hindi inaano yung aspakan. Ang daming magulo Pasensya na sa mga mas seryosong sumusuporta sa liga diyan sa Pampanga area, no. Baka balang araw makabalik tayo, tas lalo kapag makabuo ulit tayo ng matinding Central Luzon Division lineup, no. Pero ayan, panoorin natin. Flip top, Aspakan 3, nandito pa rin. Angeles, Pampanga. Ang iksi din ng intro ng Flip Top dati, parang tatlong ting ding, tas biglang rekta na. Amphi Garden / Mars Garden. Pangalim na laban ng gabi. Flip top, magingay. Ang kulit lagi ng mga ganyang venue yung parang doble yung pangalan nila. Kaya parang obligado akong i-announce bilang yung parehong pangalan nila. Ganon din yung yung isa sa mga ni-review ko yung ano ba yung Club Z / Barbarian Bar. Parang ang gulo ng mga ganong klaseng venue Kulit din ang buhok ko dito, parang di mo makita Ang una ko napansin dito, sir, tangina, nagsisigarilyo ka na naman. Putang ina. Nako sir, sinasabi ko sa'yo, mag-vape ka na. O wag ka na magbisyo. Pero game na tayo. Parang nag-green screen siya tapos nawala. Grabe yung laban na parating. Tuloy-tuloy na tayo. Scaran ko. Pero sayang tong venue na to kasi ang ganda talaga ng niyan parang medyo parang terraces yung niyan kutob ko pangkasal. Yun din yung mga kulit sa nasa Pampanga, yung mga venue laging pangkasal, pang prom, mga pero yun parang ang layo niyan sa likod
Tas yun, kung naalala ko rin sa sa event na to, maliban sa magugulo na nga yung maraming dumating na lasing na yung parang nakikipag-away sa sa labas o nakikipag namimilit ng ng discount yung ticket na parang hindi naman namin sila kilala o kung ano man. Yung security din nung event na to, medyo rin parang mga tiga dito rin yun mga local na na bouncer na siguro hindi lang sila sanay sa mga sa kalakaran namin. Ang dami na lang parang sablay din. Yun yung naalala ko sa event na to. Maliban syempre sa mga malulupit na laban. At yung isang laban na parang sino ba yun? Si Daddy Jody yata. Sobrang kulit, putang parang inapakan yung kable tapos na nag-blackout ng saglit. Kaya siguro maalala nyo kung aling battle yun mismo mula sa event na to. Tipsy D yata, Tipsy D. Ulong ka pa represent. Magigay para kay Lanceta. Shit, I'm really weak, just pretending to be strong. They say that Lance is still here, yeah, but for me he's gone. I want to make things right, but I keep doing wrong. This guy told me to stop, but I keep pushing and moving. Hindi pa galit sa akin si Lanceta dito, hindi pa siya nagiging racist sa akin kahit na pwede rin sa kanya. Yo, shoutout sa Talagang unang napansin ko dito parang dalawang incheck na medyo hindi magkasundo. So hindi natin alam kung may mga incheck bang ganun, pero magkamata naman kayo, dapat medyo nagkakaintindihan kayo. Dapat nga kayo yung close sa tingin nyo mga kaibigan. World War, Class of Funk, Low Team. Ayun din, World War. Na una kong napanood to si Lanceta bago pa mag-tryouts. May event ngayong World War doon, naimbitahan ako. Parang hindi naman ata ako nag-perform doon pero andun talagang bumiyaya ako diyan sa Olongapo. Nanonood ako ng kapag ganyan kasi sa battle events hindi ako basta nakakalapit agad sa battle kasi mangungulit yung mga tao para sa picture. Ako naman bilang galang sa battle dapat panoorin at pakinggan. Tas yun nga, hindi ko naman kaya mag-teleport, so ewan ko but lagi sila nagmamadali. Kaya kapag ganyang battle event, minsan nasa gilid pa ako. Pero tinutukan ko yung mga laban. Tas yung si Lanceta parang 15 anyos pa lang ata siya nun. Tas siya yung isa sa mga, alam mo yun, napabulong ako sa sino mang miyembro ng staff o ng event na binulungan ko na, sino yan? Ano pangalan nun? Nung isang yun nag-spit. Tas yun, years later dun, sumali siya sa tryouts. Tas Diba, konting dagdag lang din ako dyan. Naalala ko din nung putang para na ako si Enigma. Parang naalala ko din nung dumayo yan dito si Sir Arik. Talagang sa Albay pa yun eh. May battle kami nun. Kakampi ko na naman si Topper. Putang inang Topper yan eh. Tas talagang pag nanonood dyan si Sir Arik, talagang nakafocus siya. So, yun. So, kung mapapansin natin dito, parang pag dumadayo nga sila Sir Arik, meron din mga aberya-aberya sa mga events, no? So, kahit gugustuhin siguro natin na mapadpad man yung flip top sa kung anong lugar, talagang gagi nakadepende pa rin sa kanila kasi sila din yung mahihirapan na malala. So, game na tayo. nung panahon ng tryouts, parang saka siya lalong lumakas pa sa sa freestyle Parang sobrang kumakatay ng beat rin to si Lanceta Tapos ngayon sir, ikaw na kinakatay, no? Putang inang Lanceta talaga to. Putang ina, ads na naman. Mapapalaban ka sa mas binanghang na Lucky Me Pancit Canton Extra Hot Chili sa Rapides! Ba't kaya di na to tinuloy ni Sir Arik, no? Yung mga kagagawa niyang ganito. Debate, Troop Ace, Firing Squad, Tapos si Cerberus naman, hindi masyado litaw sa tryouts yung style niya. Pero parang dito pa lang sa laban na to, parang dun kami lahat nagulat na parang tanga na, ito pala yung ito yung pinili niyang style. Pampanga At sobrang represent. lupit. Magigay para kay Cerberus. Nakarami na rin pala siyang laban dito 2-1. Ibig sabihin parang yun nga, yung tinutukoy kong unang beses ko siyang napanood, yung yung debut battle niya. Tapos bangis agad. Medyo mukhang may following na siya dito React accordingly. Si Cerberus nanalo ng coin toss.
Pinili mo mauna si Lanceta. Digdigan to. Unang 2 minuto. Pakinggan natin, Lanceta, dito tayo sa likod ng linya. Sir, wag mo muna time. Wait lines. Ay, yabang ang puta. Utusan pa Marami ako. akong problema sa mga araw na Putang ina. Teka. Wait lines. Ay, yabang ang puta. Utusan pa Marami ako. akong problema sa So dito pa lang talaga mukhang nagkakagalit-galit na yung tingin ko dito sa laban na to nag-umpisa yung China versus North Korea eh. Kung mapapansin natin. Yun lang. mga araw na nagdaan. Halos mapisa na nga ako sa sobrang bigat ng aking pasan. Ang problema, real talk, hindi ko nalampasan. Kaya sorry sa'yo at saka sa kanila. Hindi kita napagandaan. Pero gagawin natin lahat para itong laban mapaganda lang. Fake, ano? Game? 8 lines, sir. Carl, alam ko mga linya mo, kopyang ibang bansa, parang si Soto. Kaya bugbog, sarado ka, kada rounds parang si Cotto. Simulan nyo na siya dasalan, pagtapos ko siya gawing groto. Makikita ka na sa TV, magiging bida ka sa soko, pero joke lang! Tangina, di tayo bibitaw ng ganyang whack game! Sir, tayo mo na. Magiging hourglass ang infinity, gagawin kong 8 sa kaba. Mapapayos ito ng todo. Sam Smith talaga sunod-sunod ang hits. Ang tawag Sam Smith sunod-sunod ang hits. Mapapayosi. dyan combo. Ang tanong, pagbuksan Ba't di ka nag-react, sir? Eh okay naman yun. ka ba ulit ng oportunidad ng sagot ko asawa ni John Lennon? Bakit? Yoko, pagtapos ng oportunidad ng close Ayoko. next na parang nagsuot lang ng polo, nilalaman, hindi makita sa bar na parang agogo, madudurog sa pang-asar, itong paminta may toyo, mangangasing sa pambababoy, kaya na adobo, basasahurin kita ng tamod ngayon nag-withdraw, na ang boss mo kasi bakla ka. Teka lang. Napansin ko yung Sir Arik umiiling-iling dun eh. So para mas maangas, iiling-iling din ako. Lang ng polo, Sabay nilalaman, kami. hindi makita sa bar na parang agogo, madudurog sa pang-asar, itong paminta may toyo, mangangasing sa pambababoy, kaya na adobo, basasahurin kita ng tamod ngayon Ayos nag-withdraw, ba? na ang boss mo kasi bakla ka. Yeah, you fucking suck boy, talagang homo, kaya yung GF na nagpapatira sa iba-iba kasi para siyang si Jessica. Soho, in chick, nag-check-in, saglit na tirahan. So go, wala nang cambio, pag sinakyan ay auto, pinatikim ko yung poke mong malaki ng legendary ko na bird na parang si Ho-Oh, massacre na to. Oh no, bang! Bang. Kahit tumakbo ka ngayon, wala kang matatanggap na boto. Kahit may agimat, tinatabla ng bala ko, tawagin niyo siyang Jolo kasi halos imposible daw siya tamaan. Ano, para ban loto? Pwes sa pool ka pa rin dahil ako'y hitman, professional kapag tumira. Aktor na pang porno, sasaksakin kita hanggang maging grip. Kung mapapansin natin, tangin na napakadami ng punchline nun eh. No? Ang ginagawa ni Lanceta ay talagang ginagawa niya ng one line, tas puro para sa akin ha, hindi ko alam kung para sa inyo, parang puro punchline siya sa isang linya. Tapos Sir Arik po tayo na walang reaction. So bias talaga. Tingin nyo. Pero tapos pati ang flow mo dahil pipihitin. Sasaksakin kita hanggang maging gripo pero tapos pati ang flow mo dahil pipihitin ko ang iyong ulo total. Wala ka naman sa tono kaya Mrs. at Mr. Alcairo. Ang aking pagiging bastos at walang yawag ng questionin. Ang Kita daming hanggang maging punchline ni gripo Lanceta pero dito tapos eh. No? pati ang flow mo dahil pipihitin ko ang iyong ulo total. Wala ka naman sa tono kaya Mrs. at Mr. Alcairo. Pipihitin ko naman yung ulo, total wala ka naman sa tono. Putang ina, ang ganda nun, ang simple. Ang aking pagiging bastos at walang yawag ng questionin. Baka sumabog tanong nyo dahil babariling ko lang kayo ng 00. Ganyan ako sumagot ng oo kaya pagtapos ko sila barilin, gumalang ka na loko. Babariling ko kayo ng 00, ganun ako sumagot ng oo. Fuck. Magmano, rumispeto, gumamit ng po at saka opo. Pero ang tanong, bakit kailangan mo ko respetuhin at galangin pag binaril ko nanay at tatay mo? Hindi makuha nitong bobo. Aminadong nagputok sa iyong magulang. Ako ang iyong lolo kasi pulado ka na nga bumagkapa sa tong Lanceta pumasok sa may gubat. Ang pangalan ni Bono. mo? Minsan gusto ko talaga yung mga gusto ko yung mga taong namamali. So ulitin natin yung pagkakamali dito ni Lanceta. Hindi makuha nitong bobo. Aminadong nagputok sa iyong magulang. Ako ang iyong lolo kasi pulado ka na nga bumagkapa sa tong pumasok sa may gubat. Ang pangalan ni Bolo below the belt. Ang mga punches ang tawag dyan low blow overhead. Ay, naman, pang reels yun, ah. Kaya nga ay GoPro, nagpapakanegro. Pero kadiri ang underground flow na parang poso bumagsak sa pagiging makasarili. Oo talaga solo kaya hopeless ka sa street na para bang hobo at wala nang katayuan. Laban na promo, karera, boring mas mabagal sa slow mo. Imahe di gumagalaw, literal na nga photo. Ikay mapapel na makapal. Literal na di gumagalaw photo. Para kang Oslo dahil typewriter Papel na makapal, literal kang Oslo. ka na nga bang ako ay isang proto in short. Inidoro kong tinataian yung inuupuan niyang trono! Bang. Gagi, napaka-solid na scheme nun. Putang ina. Ang solid, solid yung scheme na yun. Parang one-liner, halos lahat. Tas ilang minuto niya na binibitaw yun. Tayo na, wala pang timer flip-top na ito eh. Pero, napaka-solid nun pare.
So sobrang solid nun yung reaction lang ni Sir Arik Dem, 'di ba? Kaya kamusta, Cerberus? Nabantay lang sa pintuan ng aking impyerno sa pag... Bago tayo ano, mukhang nag-iba naman na yung rhyme scheme ni ni Lance, no. Unang beses na mag-i-explain, ads kagad. Wild eh. Tas sobrang lupit na strategy na ginawa niya dito eh. Parang hindi ko malala kung pang ilang battle niya ba to. Hindi ko makita dito eh. Pero siguro bilang hindi pa kasing kilala o hindi pa kasing tanggap yung style niya, na, lalo yung naging evolution ng style niya, no. Napaka solid na strategy na ginawa niya, parang imbes na pakomplikahin yung at sobrang isiksik yung mga letra, ginawa niya puro malalakas, maikli at malalakas na simpleng linya na hindi sobrang gara ng setup punchline, hindi rin sobrang gara ng tugmaan, pero na-demonstrate niya yung kung gaano kadali lang sa kanya yung parehong yun, kung ginusto pa niyang isiksik lalo. Tas yun nga, parang imbes na 'di ba, kuyari yung Lanceta na kilala natin ngayon, kahit na Sir, kung alam mo lang, galing ako sa future. Yung Lancetang kilala natin ngayon, tangina, hindi kayo magkasundo. Joke lang. Okay. teleport mo lang siya sa panahon na ton, or sa Tinapik mo pa teleport. Kaka-teleport ko lang, sir. Nako. Gagi. Kung ako sa'yo, sir, diyan ka lang. Huwag ka munang masyadong gumalaw dyan sa oras na kung nasan ka man, habang maayos pa yung lahat. Kasi iba na eh. Iba na yung sistema ngayon. Ang mangyayari ngayon, sir, meron ka ng yan, may mga galit na sa'yong MC, may kalabang ka ng liga. Madami na nangyayari dito, sir. So, game tayo. nakaunang laban niya, tas gano'n na kaagad yung oo, magagalingan yung tao pero magugulat sila eh. Parang hindi pa sila sanay tanggapin kung ano yung naging style ni Lance. Kaya sa panahon na to na ganyan yung niya, parang flexing lang ng rapability, ng rhyme schemes, ng understanding ng tamang structure. Hindi man niya binubuhos lahat ng pinaka maiisip niya sa teknikalan ng punchline. Puro medium levels, tas sobrang dami na linya doon sa rhyme scheme na oo, 'di ba? Parang wild. Tas mukhang meron. Syempre solid din yung strategy nung simula na na kung yaring hindi siya handa sa live. Syempre hindi minsan ngayon syempre sanay na ako kung sino yung yung magpapanggap na ganun eh. Pero nung panahon na to, kung tama pagkaalala ko sa live reaction ko, parang shit, wag naman sana. Parang hindi pa kami ganun ka magkakilala ni Lance noon. Parang ang iniisip ko na lang is yung nga parang shit. Gagi mo masayang gawa ng mga ganito tong no? Kasi parang nagkikwento yung Sir Arik ng mga bagay-bagay na mga pinagdaanan niya, yung mga nasa isip niya. Ay, naubusin ko kaya Enigma Machine na ito ni Sir Arik. Tingin nyo. Baka hindi ko pa alam na malay ko ba baka may mga pinagdaanan rin talaga siya o kaya nung unang opening niya na gano'n na parang delikado, kahit off cam parang medyo ako parang tangina, huwag kang putang maganda sana yung matchup na to, tas kung hindi mo pinaghandaan ng mabuti parang tanginang yan. Tas kanina may rin yung may ganun ka tulin yung rapability at focus ni Lanceta at stage presence, awareness. Kahit na nagka-distraction yung microphone, sobrang bilis lang ng reaction niya na hindi magpaapekto at ulitin lang yun sa tamang pagsisimula yung linya niya. So Mapapansin natin si Sir Arik, nakakausap din naman pala siya ng seryoso eh. Mukhang yung mga sinasabi niya dito seryoso eh. Di ko alam kung ba't sa personal medyo tumabingi na ba, tagilid na, pero medyo maangas.
Salamat, Sobrang sir. lupit. Meron ka palang side na ganyan. Pagpasok, pinayagan ka na, boy. Tinukso mo ang mainit kong pagtanggap ngayon na nung pakiramdam na madilaan ng apoy. Mamalasin ka pa. Huwag ka magreklamo sa sobrang sakit sa bato dahil dito ikay aalatin tanga. Tinanong ko si Hades kung bakit ngayon ninahain ka niya. Ang sagot niya, masyado ka na raw kasi gutom, Habang kaya huwag Rhodes. ka nang magtaka kung ba't pinakain ka niya. Gutom. Tinanong ko si Hades kung ba't pinakain ka niya. Kagi, maangas din yun eh, no? Parang double meaning eh, no? Yung gutom na daw si Cerberus, tas pinakain si Cerberus, tas pinakain na, parang pinakain si Cerberus kay Lanceta. Putang ina, ang ganda nun. Pag hindi mo yun nasilip, Sir Arik, nako, putang ina, ididis kita. Pakinggan natin yung, kung napansin niya ba yun. Tayo muna para sa Cerberus, pakinggan natin. Ano yung linya? Tinahain ka niya. Yun. Ang sagot niya, masyado ka na raw kasi gutom, kaya huwag ka nang magtaka kung bakit ngayon ninahain ka niya. Hit sa bato dahil dito ikay aalatin tanga. Tinanong ko si Hades kung bakit ngayon ninahain ka niya. Ang sagot niya, masyado ka na raw kasi gutom, kaya huwag ka nang magtaka kung ba't pinakain ka niya. Tayo muna para sa Cerberus, pakinggan natin. May hinanap ako ano eh. Akala ko may iba pang double meaning doon eh, pero wala pala. Ay, nako sir, nako, yari ka sa akin ngayon. Hindi mo nasilip yun. Sir, meron. Ano pa naman? Hindi, ganito sir. Pagkatapos ko to i-upload, sisend ko to sa'yo. I-explain ko kung bakit. So, yun nga, yung pinakain. Kung ba't pinakain ka niya. Kaka-explain ko lang kanina, sir. Nako, sinasabi ko sa'yo, sir. Gusto ko sanang magsalita ng mga kung ano-anong masama tungkol sa'yo, kaso, tangina, ayoko din naman magaya kila Akata. So, tatanggapin natin yung simpleng pagkakamali mo, sir. Pero may double meaning dun, sir. So, game tayo. Kampiyon! Kaya nga ba sabik sa atensyon? Mula doon malamang ngayon ramdam mo na atensyon dito. Yung mga putang na, yung gano'n ni ano eh, ni Cerberus, yung body language niya parang ano eh, basagan ka agad eh. Tapos talagang maano ko eh, parang puta, parang buong buo yung ano, yung presensya niya eh. Walang takot. Tapos ayun din nga pala, si Lance, yung nakalimutan kong banggitin, yung ganong style na ginawa niya, yung first 2/3 ng ano, first round niya, yun yung ano eh, yun yung napanood ko sa kanya nung sa World War pa, hindi pa siya nagta-tryouts. Ganun na yung ano, parang sino tong batang to na ganun na rumatrat ng parang 15 anyos pa lang siya noon, pero yung fundamentals niya, pati yung advanced techniques, parang sobrang hasana nung panahon na yun. Ng mundo, nagtatabik sa atensyon. Mula doon malamang ngayon ramdam mo na atensyon dito ng mundo. Nagtagpo din tayo ngayon, hindi hardin na pasuko mo lanseta. Ito'y hawla sa ibang dimensyon. Tara, laro! Pero ito, tanong na seryoso. Namumulaklak ka na daw? Pesto pa na po sa pagpipiling mong bantog. Pag nalapitan kita, tangin na hindi yun bubuyog. 38 sa... Ano nga ulit tawag doon? May tawag doon eh. Doon sa ginagawa siya nila Emar ngayon, yung si GL, yung until it cracks. Tas yung KJ, yung ano ba yun? Yung grounded brown poki ng nakalimutan ko. Ginagawa nila Emar, onomatopeya ba tawag dyan? Tangina, di ko pa. Teka nga. Pero parang oo eh. Pero yun. So isa pala to si Cerberus sa unang ano, gumamit ng ano, bzzz, hindi yung bubuyog. Sige. Sa noo, panigurado, bao mo, lubog. At kung yung linya, hindi mo nakuha yung tunog, etong malakan yun para permanente kang sabog. Ano, laro? At Sarap, lakas ng ano eh, lakas ng buwelo ng ano, itong laro para presensya. sa'yo, personal. Inubos ko mga grupo mo, kaya nga ba personal? Kung Pati ano, ewan ko kung ano, mga anong year ba to, 2015? 2015, putang ina! Fuck! Medyo may mga nag-gun bars na, pero parang yun nga, ngayon ko lang napansin ulit na parang may gun bar pala si Cerberus. itong laro para sa'yo, personal. Inubos ko mga grupo mo, kaya nga ba personal? Pangalawang, unang napansin ko dito, pangalawang sigarilyo mo na to, sir. So, grabe ka pala talaga magsigarilyo, no, sir? Kung may problema ka sa aking personal, sige Posporo gawin ka pa. natin itong personal, inasal. Kain sa akin, walang butal. Kenneth Farid to, depensa ko, manimal, Cerberus, ma-animal. Manimal. Di ko na-gets yet. Kenneth Animoy Farid. kamera, sunog ka sa aking personal. Estado Tangina, sir, explain mo naman, di ko naintindihan, kaya nga dalawa na tayo dito eh. mo, tostado ang sumatotal.
Wala. May lanseta pagkat salat sa lakas na pisikal. Ako'y nag-anyong taong baal. Mga kamao, hey di sa... Teka lang mga kaibigan, saglit lang ng konti. Teka lang mga pre, inaayos lang ako dito. Ay, nako. Ano ba? So kung mapapansin natin, so game tayo ulit mga pre. Yun. Nero pag na-personal! Tara laro! Pag ang Pasko, di lang between, makikita mo. Tung bulalakaw, ibabaon ko sa'yo, may sarili kang mundo. Pag ginawa kong map, Bulalakaw Mundo. pa yung bungo. Kaya plakda, pahiga, sunod ka sa linya, maninag mo. Konstelasyon ko, makinig ka, alas 8 ng umaga, paghimbing mo. Di lang 8 rounds. Ito ang araw mo, manginig ka, alas 9 ng umaga, may araw na nang malingat ka. Di lang 9 rounds. Buong planetarium na, between Bulalakaw, Moon, konstelasyon na Trans Planetarium, naispatan nyo ba? Kapain mo yung Alright! mukha sa kanan, may Putang ina, sino yun? konstelasyon na Trans Planetarium, naispatan nyo ba? Kapain mo yung mukha sa kanan, may black eye ka, sa kaliwa, may black hole ka. Putang Alright, tang inang yan. Kaboses ni John Leo eh, no? Alright. Sige, laro! Ano nga, hindi nga masasabing ano orthodox yung ano yung setup punchline style ni Cerberus Mukhang yung ano, parang yung maraming ano Putang ina, di nawawala sa isip yung alright mga pre. ng strength niya na nanggagaling sa overall package niya na yun nga yung stage presence, yung conviction, yung delivery. Tas syempre yung rapability niya ano rin matulin din. Hindi man siya sobrang rumaratrat pero hindi siya napapatid. Pero yun nga, hindi siya mismong ano parang hindi masasabing orthodox yung punchlines niya na agad-agad yung ganun yung landing na setup punchline. Pero sobrang solid pa rin ng mga parang yung choices of angles o kaya yung paghahambing kung paano niya sasaktan yung kalaban, yung mga ganun. Wala akong habag sa pangalang hango sa patalim. Lanseta, gawang hiwa hindi malalim. Singkit malalim. Mga pangil ko may dagta. Yun ang kumakapit sa patalim. Teka. Enigma kung ikaw ang kapitan, ito ang kapit patalim. Liit kita kaya kapit sa patalim. Sige. Ewan ko kung pang ilang beses na yan nagamit sa liga o yun yung Malalim. ba. Kaya kapit Pero sa kung patalim. kutob ko, parang ilang Sige, beses na yun, stop it. madali lang Kahit yung di ako line makapit na sa yun. patalim, sisigawan ko pa ang lanseta ng kapit pa. Dahil di ka matalim, pag ginuya kita, tang ina kayo ng literal na kapit sa patalim. Sige, sige, tali. Napaka-solid ang aggression ni Cerberus no? Parang putang ina. Nadadala ng performance, nadadala ng aura, ng aggression yung sulat. Solid. Ay, Tingnan nyo. Bago natin antayin to si Sir Arik, para sa akin mas napulidukan ako sa round 1 ni Lance. Lalo na yung scheme niyang mga yung ano yun, yung yung Chota mo parang si Jessica Soho, mga ganon. Tapos pag binaril kita ng 00, ganon, ako sumagot ng oo, mga one-liner na naputangin na napakarami niyang punchlines nun. So hindi mo siya masyadong nareact ng tao, nahuhuli naman siya sa video. So para sa akin round 1 kay Lanceta. Hindi ko alam kung magbabanggit ba dito ng opinion niya si Sir Arik, pero malay natin, 'di ba? So play na natin. Ngayon ang wak. Wak mo, pre. Real shit. Ang ina nito ni Parehas Lance. kaming galing sa Durugan. Putang ina, Sir Arik di mo lang nagbigay ng insights niya kung sino no. Ano ba yan, sir? Pero ang tanong sa akin, ba't buo pa ako? Para saksakin ngayon si Cerberus na kahit hindi ako kapampangan masasabi nyo tong lanseta, may bahid ng dugong aso. Ako'y malinis magtrabaho, kaya nga ako'y nagtaka na lutas pa to na naman. Lanceta. Sige, ikaw muna, sir. Nila ano, akong may sala, sobrang ba't slept lutas na to? on. Hindi ko kasi sinasadyang aminin at sabihin. Pause. Pucha. Pucha. Sobrang Pucha. slept on yung line na yun, no? Pucha, simpleng ano lang kuntusin nga
Dugong Aso, syempre Kapampangan, sinaksak niya, Lanceta siya, di ba? Pero Dugong Aso. ganda, sobrang simple, sobrang effective. Tapos medyo natulugan. Kumain tayo. Kailangan masasabi nyo tong Lanceta, may bahid ng dugong aso. Ako'y malinis. Di ba? Parang mga ganun kasi, oo nga eh, parang yung pa yung mga natutulugang linya. Pero yung mga linyang kakantutin ko si ganto, natutuwa kayo, yung tamang Cyril Manabat, doon masaya yung mga tao. Pero doon sa pag sinaksakan ng Lanceta may dugong aso, putang ina. Solid eh, no? Magtrabaho, kaya nga ako'y nagtaka na lutas pa to, nalaman nila akong may sala, ba't butas na to? Hindi ko kasi sinasadyang aminin at sabihin na sinaksak ko siya kaya tumudugo mo niya sa labag. Oh shit! Kaya pala nadulas ako pagdating sa paglilitis. Naging bulag. Tumulo yung dugo niya sa lapag. Oh shit, kaya nadulas ako. Solid din yun. Si Rarik mukhang inchik na ano dito eh, no? Mukhang inchik na yung nagtitinda ng mga gumagantong pusa. Bingi yung hukom, pero patuloy pa rin ako sa paggawa ng noise. Kaso tinalikuran ako ng mga hurado. Talagang wala ng choice, kaya nilaglag ko na lang sarili ko. Ako'y kumanta ng may voice. Inamin kong pagtapos kita saksakin, pinaikot ko ang 3 mong ulok. Akala ko ko'y nasa The Voice. Yes, sir. Solid yun. Parang mas napaka-hard hitting ng mga punchlines ni Lance dito eh, no? Pero tangina, isipin mo, kakapasok lang ni Lance, tas ganito siya magsulat. Talagang napakalala ng taon to. Pero ngayon, ano, medyo nahuhuli din ni Lance yung ano eh, kasi naalala ko nung nakapagkwentuhan kami dati pa. Parang, yung pagtapos nung tuon to namin, dun kami nagkwentuhan na ano, kasi parang, tipong ano lang, dalawang MCing nagpaplastikan. Hindi, parang isa kasi yan sila sa medyo naging tropa-tropa ko rin kagad eh. So pagkatapos namin, ng battle namin ni ano, kakampi ko na naman tong putang inang topper na to. Tapos kalaban namin sila Lance saka Invictus. Parang dyan yung ano, pagtapos namin bumattle, rekta kami labas ni Lance, tapos bumili kami ng, ang kulit nga eh, kasi yung iniinom namin, putang ina, tag-isa kaming jumbo kasi wala nang 500 nun eh, na Red Horse. Tapos yun, nagiinom kami sa labas, nagkikwentuhan lang kami, tamang pasahan lang ng gasolina, kumbaga, ina-appreciate ko yung ano niya, yung putang ina mo, ang lalaman magsulat. Tapos siya naman parang natutuwa din sa ano, kung di ako nagkakamali, yung sinabi niyo nun, parang, yun nga ang sa inyo, ano, parang simple lang pero epektibo. Yun yung gusto niya din daw. Parang magkabaliktad. Kumbaga ako, hangang-hanga ako sa estilo niya. Tapos siya naman, hangang-hanga sa kung paano namin dinadala yung pyesa namin. So, tipong, ano talaga, plastikan talaga. So, tingin ko ganun yung sistema doon. Pero, game na tayo. Bangis. Pre, kung magyayabang ka lang para makapag-ingay, tol, wala kang katangian. Sonic boom sa sobrang bilis, kayang basagin ng kahanginan. Kasi kung mag-iingay ka, payo lang. Tol, wag na kaibigan, wag nang pagpilitan kasi parang yung pinagtapat ang hindi makabasag pinggan laban sa bumabasag ng katahimikan. At na iba, hindi sa pagiging judgmental. Sabi nga nila, don't judge the book by its cover. Pero ano magagawa ko kung yung putang inan to binabalot ng plastic cover? Bakit? Kasi nung pininta ko mukha mo, mayroon akong isang nahalata sa'yo. 3 mukha ang lumabas, kaya di siya nagtatapat ano? Mga plastic! Sa pagpapalit nyo ng anyo, tila nagkakalat na to. Matigas sa panlabas, lumalambot sa pakulo. Kaya bibigyan na lang kita ng patatas. Total, di ba mapagbalat kayo? Masarap saya pag pinagsama Pati ano, yung ang ganda ng ano, nung sa Napapansin ko po tayo na kada bago magsalita si Sir Arik, may ads eh, no? Napapansin nyo rin ba? salon niya dun sa ano, sa... Yeah. Pagbalat Pati ko. ano, yung ang ganda ng ano, nung salon niya dun sa ano, sa angle ng plastic cover. Parang kung yung linya lang yun na parang don't judge a book by its cover, tas parang plastic cover lang. Parang mag-isa, medyo mahina eh. Pero nasa salon niya ng maayos na mukhang hindi pa rin masyado na-appreciate ng crowd, pero... Ng crown daw. Kasi Ng crown daw, narinig nyo ba yun? Hindi pa rin masyado na-appreciate ng crowd, pero... Nako sir, huling-huli ka. Sabi mo, hindi pa na-appreciate ng crown. Eh wala pa naman sa mga panahon na yan si Nico Manning. Wala pang Crown Manila. Huli ka sir. Kala mo ha. Kasi baliw ka sa pagtrato sa akin na masama, tandaan mo kabilaan ng balik. Nag-angas, feeling matigas, nagsiga, tsaka agalit, subalit sa pagpapalabas na malakas ka, kahinaan ng hatid, pero naging maayos pa rin ako sa kabila niyang kapatid. Naging mabuting kaibigan, kahit pakitaan ng pait. Nawawala ka na ba sa sarili? Anong pakiramdam, masakit? Kaya wasak ang siraulo!
Ngayon alam niyo na kung paano siya nasiraan ng bayat. Kasi kung hihilahin niyo ako, sige, todo niyo na tanga. Mananatili lang akong humble. Seryoso lang talaga. Ngayon alam niyo na kung bakit ang mga demonyo nasa baba. Kasi kung tatanungin, ilang araw kayong pinagandaan? 45 days. Basta, napapaisip na to. Oo, 45 days ko lang yung pinaghandaan. Total sisiw lang to. Bukas palad yung tinanggap ang pagtira sa masamang damo. Tama yan na magising kayo. Pero parang mali. Masamang damo, magising kayo. Tama, dahil alam naman natin na pag sumaraan 5 daliri ay nagiging bato kasi ginawa kong bisyo ang hip-hop. Dapat mo yan pakatandaan. Ikaw ginawa mo rin bisyo. Kaso hindi ka na pinadaan kahit alam mo na ang paraan. Mababa ang tama ko. Bagsak na naman, parang paaralan at alam mo yung ako yung estudyante. Tayo na no, parang kung di ako nagkakamali dito sa may mga bumabanat, ano ba yun? May bumanat ng ganyan, yung 100. Nakalimutan ko kung sino. Tas 2015 pala nasabi na ni Lance. Sobrang daming videos din talaga sa ano no. Ay na ganun ka yung isip ni Lance pagdating sa bars no. Pareha sila na Invictus, tangin na mga solidong bars. Putang ina. Kaya alam niyong hahanapin at kukunin ko yung tama sa kahit anong paraan. Tapos nalaman ko, masamang damo ka na gumagawa ng malakas na bato, papaano? Eh halata naman na wala kang sustansya dahil at nung lumamon sa'yo, payat na nga masyado, pumayat pa sila lalo. Kaya sa'yo na ako rumekta! Isip ko din na nagbago. Kasi kitang-kita naman sa laban niyo ni Romano kung paano ka magbigay ng panalo kasi siya'y swords. Ulo, kaya matinding magkupal. Lalaking version ni Darna pero wasak ang napundar. Kryptonite Superman. O tatak na ang pagiging S mo sa yung chest pero dapat matuto kang lumugar. Wag bakit ka sa akin sumugal? Ngayon sasaksakin kita sa dibdib hanggang yan maging dolyar. Ano? Hindi ba sapat? Linawan ng bawat pagtingin at pawang palihim kung bakit kulang hinanda ko. Ito'y palas at patikim dahil alam kong mas masaklap ang aabutin mo sa tama na bitin. Mas masakla pa abutin mo sa tama na bitin. Pero mukhang kukontra ni Sir Arik. Pakinggan natin. Hindi ko alam kung talagang na-appreciate pa rin ba ng crowd yung nagawa ni Lanceta doon o bigla silang nanawa o kung kaso ba siya ng nawalan lang ng buwelo sa isang linya na hindi na nila nasundan o na gustong pakinggan yung yung second half ng round na yun. Medyo hindi lang medyo pero matamlay talaga yung crowd reaction doon. Para sa hindi ko maintindihan kung bakit. Parang sobrang solid naman. Baka nga doon lang sa baka doon sa patatas pa sila na wala parang sasakyan na sana nila yung buong round tas parang nawala bigla yung yung buwelo. So, base dun sa napag-usapan namin ni Lance tuloy dati, parang bigla ako may na-realize mga pre na yun, kailangan ni Lance mag-adjust din talaga ng estilo niya kasi tulad nga nung sabi din ni Sir Arik, mukhang natulugan. Well, yung mga tao din kasi para sa akin pag bumabattle ako medyo mahirap din talaga minsan kunin yung kiliti nila. So kailangan mo maglagay ng napakaraming flavor din talaga sa rounds mo para at least yung parang kinukuha mo atensyon ng lahat, di lang crowd, di lang video, di lang judge, putang ina lahat, kahit yung mga janitor, mga bouncer. So ganun siguro. Anyways, game tayo. Doon. Pakinggan natin round 2. Ay sa round 1 pala. Para sa akin Lanceta yun Although lamang din siya sa sa time limit sa haba ng rounds lumampas siya sa time limit pero overall writing and construction lamang si Lanceta doon sa delivery presence at yung mga malalakas kay Cerberus. Crowd reaction syempre sobrang bangis pero hometown niya to, hindi ako sigurado kung gaano karaming mga solid fans niya na dumalo dito para sa kanya at yung mga dumalo naman para kay Lanceta. Pero yun, pakinggan natin round 2. So parehas din pala kami ng opinion sa Sir Arik para round 1 din sa kanya Lance. Pero yun, sige, pagpatuloy natin. Game! Olongo po represent! Yun ang sigaw niya. Para sa gapo ba talaga? Dick Rider to ni Gordon kaya wasak ang bibig niya. Di malalim ang katha. Malalim lang sa inyo. Baha! Kung sa Olonga po sumisisid ka dito sa Pampanga, lulutang ka, Lanceta. Bakit, knife? Ang dali mong ibulsa. Oo, nung nakaraan, nasugatan ako ng espada ng Romano, pero hindi ibig sabihin may tsansa ka. Dahil guhit mong pangukit, pangbano.
sindak lang nagdadala. Tandaan mo, Lance, para hasain ng Lance Eta, di sapat 3 letra. Kaya di tayo pareha. Ako yung pwersang di mo makita. Bawat kagat ko bumabakat, sulat ko pang mulat. Ibuka mo yung sugat, may aral kang makukuha. Parang pisara ni Keija. Balita ko, namumugot ka Hindi lang ako sigurado dun sa sa linya niya sa Lance Eta. Hindi ko masyado gets yung reference. Parehas Kung tayo, may- sir. Hindi ka nag-iisa. Ano yung ibig sabihin dapat doon? Baka ano, Kaya sir? Baka yung ETA siguro, baka yung ETA, estimation of puki ng inang shit. Pero hindi ko din masyadong nahuli yun. Buti na lang, sir, hindi mo din nahuli. Para, kala ko nahuli mo kaya ako nagpapanggap ako ditong nahuli ko din. So at least, aamin na ako, hindi ko din nagets talaga yan. Comment nyo kung ma-decipher nyo. ulo ng tao, hindi! Ng lighter na palyado! Ano to? Pangbato ng gapo, taga-ubos ng bato sa gapo. Pag palong-palo, umu-order to ng shabu sa drive-thru ng McDo. Ako, inaantay kong iputan ng adar na yung katitigan ni Medusa tapos pagulungin yung bato. Ano, score ka? Tumira ka muna ng bakla, gago. Terence Romeo. Kita mo, 20 anyos ka na, palamunin ka pa rin sa inyo. Nagpapamando ka. Tayo na yan, kita yung mukha ni Lance doon. Hindi ko alam kung makikita niyo pa eh. Kita mo, 20 anyos ka na, palamunin ka pa rin sa inyo. Nagpapamando ka sa ibang tao. Magnifico. Magnifico? Sakto, hawig mo si Jiro, lango sa bisyo. Ako magiging trauma mo. Bugbog sarado tong si Jiro Manyo. Ako yung obasadong ama mo. Katabnoy, pasensya pero wala akong pasensya sa mga asal baboy. Mahilig ka mambaboy, ikaw naman bababuhin ko, kaya pababoy. Mga hinanda ko, pababoy. Lanseta, anong laban? Teka lang nga, putang ina, ang kulit-kulit nito ni Atom sa ni Signos eh. Mga putang ina netong dalawan to eh. Tayo na, nag-chat pa sila talaga ng tag-isa kung manonood daw ako ng event mamaya. Malamang, tangina rap battle yun. Saka meron din namang kaming GC, kaming 4 nila topper, kasama pa si Sir Arik. Ba't tangina pa yun? Putang ina talaga na itong Atom Sig. Nagtatay pa si Signos. Putang ina. Putang ina mo, Signos. Bahala ka sa buhay mo. Game tayo. Kung pantuhog kawayan, tagos sa baboy. Mula sa pagiging baboy, nakatikim ng damo. Ngayon, baboy damo. Lamhon to, stilong Koreano, baboy at damo. Binusog ka ng yung amo sa damo. Hindi pa ata uso yung sangyup ng mga panahon na to, no? Kaya medyo slept on pa yung stilong Koreano, baboy at damo. Sobrang simple at effective. Ano yun pala yun eh, no? Hindi ko na yun. Ganyan talaga, Sige. Ricardo ng kanin, baboy, damo. Ako, kahit wala ng baboy, sold na ako sa damo. Kaharap mo, mangangaso, walang kaso, kung may baboy sa damo. Damo mo, nilalawan ko lang naman baboy, na baboy buong pagkatao mo. Wak again. Okay. Lamang ulit sa time sa round length si Lanceta. Cerberus yun, tingin ko. Dahil lang sa mas marami maganda yung paghalo ng yung biglang liko na nag-comedy si Cerberus. Solid yan kapag yung kilala para sa seryosong style, tas biglang babale ng hindi inaasahang comedy, minsan dumodoble yung epekto niya. Sobrang sakto yung yung paghalo niya doon, maraming lumanding. Putang ina. Gago. Sa akin naman hindi ko merong Yo, what's up mga boss? Putang Yan, ina welcome naman sa ito. first episode natin ng Expert Option. So ang video na ito ay para sa mga beginner at gustong matutong mag-trade gamit si Expert Option. So kung naghahanap ka ng video para sa akin meron ako mga hindi nahuhuli kay may mga banat ako hindi nahuhuli kay Cerberus. Kung di ako nagkakamali, mas kung sa tumatak siguro. Sa akin, hindi ko alam kung round 2 ba yun ni Lance, yung pag sinaksak kita, yung may dugong aso na yung lanseta, parang ganun. Tas para sa akin yung mas na ko lang yung kung yung inexplain ni Sir Arik, yung Koreano, baboy saka damo, parang ganun. So para sa akin mas lumamang pa ng konting-konti si Lanceta.
para sa akin sa round 2. Hindi dahil sa ano lang. Sa mga mas nahuhuli ko lang na mas nai-epektibuhan ako na nabanatan. Although napaka-solid talaga ng aggression ni Cerberus pare. Parang kakaiba. So Sir Arik naman yung pananaw niya parang round 2 daw kay Cerberus. Pero goods pa rin naman. So game tayo. At kahit na feeling ko unappreciated yung yung rounds yung round 2 ni Lanceta, lamang pa rin si Cerberus doon sa sa punchline count. Mukhang hindi ako agree sa'yo, sir. Yeah, joke lang. Sige, opinion mo yan. Ano ba yung mga tinira mo, pre? Gamit na. Parang puke ng shota mo, puta. Game! Ay, Cerberus, hindi porkit nauna ka, nakalamang ka ng higit. Hindi ka na nakaabante dahil sa kayabangan na bitbit. Ilang beses ko yung pinaringgan, hastang wala siyang narinig. Puki na laspag pag tinira, talagang walang imik. Pwes, lilinisin ko kalooban mo. Pag tinira, walang imik. Tangay na simple lang no? Huwag ka sana manginig, mamangha at mabili, pababasahin lang naman kita ng Biblia. Explain pa ba yun? Putang ina. Para bula talaga lalabas sa may bibig. Looban mo, huwag ka sana manginig, mamangha at mabili, pababasahin lang naman kita ng Biblia para bula talaga lalabas sa may bibig. Pababasahin lang naman kita ng Biblia para bula yung lumabas sa bibig. Baka yung tinutukoy parabola ba? Tingin ko Kaya yun. huwag mo sabihin sa akin na malawak ka mag-isip. Parabola saka parabula. Baliw! Baka maluwang lang ang tornilyo kung nataas ang panghigpit. Pustahan tayo ngayon niya pa lang. Mararanasan ang kilig pag-atakin ng liligawan. Ang hawak-hawak niyang leeg. Pagkasagot, possessive boyfriend agad-agar ang paghigpit. Sa may baril, sa may sentido, total kalat-kalat kang mag-isip. Gusto mo daw ng gaguhan kaya Putang ina, pagkasagot, possessive boyfriend. Ano yun? Grabe sa higpit. dapat ka sa inject, masasabi lang na kamatayan pag sasapat yan naningkit. Kasi matalim ang Check ka rin salita pala eh. para sa matalas na pandinig. Kaya Diba? every next sa Isa pa. gusto mo daw ng gaguhan kaya natapat ka sa inject. Masasabi lang na kamatayan pag sasapat yan naningkit. Kasi matalim ang Check ka rin salita pala eh. para sa Sabi ni Sir Arik, inchi ka rin pala eh. So mapapansin natin talaga na hindi talaga magkasundo yung mga magkakalahi. Bigla akong naalala tuloy kay Lanceta kaya tapos kay Sir Arik yung yung mga nagduduraan na incheck. Tingin ko lang. Hindi ko alam sa inyo kung tingin nyo rin ba. Pero game tayo. matalas na pandinig. Kaya every next sa lanseta natatapat, check na gilit. Kasi Every next sa tatapat sa Lanceta tsak na gilit. Tangina, ito yung mga hiwaga ni Lanceta. Parang next na yung susunod sa yung neck na siguradong gigilit. bago pa lang sa may liga, may tumitira Every ng next. Abergs. Iharap mo Susunod sa akin yan pati. lahat. Oh, Ako'y sir. sumisira Sige sir, oo sir, na-explain ko na sir. Ako na bahala. ng pader. Leg. Lahat ng gusto lumaban sa akin parang pumipila na sa hell. Kasi lahat sa akin patay and everybody would have why? Wait! Pandinig nyo, humihina na ba sir? Everybody had why? Ito'y autopsiya massacre! Everybody had work. Tangina, di ko nahuli yun, Lance. In-explain mo pa pero di ko nahuli yun. Antayin natin si Sir Arik kasi baka nahuli niya yun. Cause your limit Putang ina, hindi namin nahuli pareho. Sayang yung Lance. I-chat ko na lang sa'yo, itanong ko siguro sa'yo ng personal kung ano ba yung sinabi mong yun. Game na tayo. are my sublimit kid sound waves kapal millimeter. Level ng volume ko'y unlimited. Sa bugantenga kahit ilimiter, you're better? Kahit limitahan, I'm still the best. Picture my limit, it's imageless. Pinipilit bawasan limit ko hanggang sa naging limitless. Kasi kung usapan na yung isip, kayo limitado, ako lumulutang sa kalawakan, mala astronaut. So fuck that sky's the limit kung tingin mo na wala kang kaparehas na baraha. Huwag kang masyadong kampante sa sugal dahil ikay iniahon pang hagod dito sa wild card. Simula mo ng masindak dahil pag ako'y itinapon ay tarot, kamatayan. Duayet ako, ba't daw ako tumataba? Katakawan niya ng itinalo. Ano yan? Tarot? May nasabi siyang tarot. Sa sugal. Saan na-connect yan? Dahil ikay iniahon pang hagod dito sa wild card. Simula mo ng masindak dahil pag ako'y itinapon ay tarot, kamatayan. Ah, fuck, tarot. Kamatayan. Tangina, di ko... pag tinatapon ba yung tarot, kamatayan? Pasuyo, mga kaibigan. Tangina, mukhang ito yung una nating... comment na lang. Game. Ayat ako, ba't daw ako tumataba? Katakawan niya ng itinanong ng salot. Oo, tumataba ako ng walang kain dahil habang dumadaan ang araw ng laban natin, dahan-dahan ka ng nilalamon ng takot dahil ako'y matakaw! Halata naman! At sa tindi ko ay kumpleto. Kung nilulunok lahat kahit mabulunan, karne ang panulak, hindi ito na kontento, kaya in more ways than one. Pwedeng sabihin ng lahat ng dumaan sa bibig ko ay konkreto, oo lahat solid. Kaya easy lang sa akin lumamon ng mga kagaya ng malata. Masasabihan lang ako ng walang taste kapag ninuya ko yan na parang bubble gum hanggang ang lasa ay mawala kasi ako'y malaman. Halata naman.
Kaya talagang maraming haharang sa daan. Kaya wag mo akong pakitaan ng kakitiran, di mo ko madadaan sa ganyan. Dahil yung kabubuan at katangahan, yan ang sa kanya magbabaon. Kaya rest in peace na lang, kasi di ka na nakalabas sa may karon. Ano? Di ba tinarayo mo si Amihan? Simulan mo nang manalig. Nakipag-angasan ka kay Habagat. Simulan mo nang kumapit. Tinukso mo ang ambon. Nataghatid ng balitang pangit. Nakipag-asarang ka sa bagyo, pinaulanan ka ng panlalait kasi magpasalamat ka kung ayaw mong maulit ang mga yon. Ngayong paghahanda ng mga araw ay palugit na pala yun. Oo, magpasalamat ka kung ayaw mong maulit ang mga yon. Oo, magpasalamat ka dahil pinansin ka ng masungit na panahon. Weather bars pala yun. Sa wakas daw. Tangina si Rarik mo, kung gusto nyo na talagang tapusin pa yung round ni Lanceta dito. No? So kung, medyo ano talaga, medyo may init na, yun putang ina, may tubig pala ako dito. So may init pala talagang namamagitan dito sa dalawang to. Pero ano no, weather bars pala yung pinagsasabi ni Lance. Putang inang, maangas yun. Yun, talagang, ang napansin ko dito baka siguro kaya hindi nasasakyan ng tao yung mga pinagsasabi ni Lance kahit solid. Kasi ano napakabilis niya mag-deliver. Di ko alam kung ganito ba siya nung bumabattle pa siya sa ano, dun sa liga nila, World War ba yun. Pero ang bilis niya magsalita para sa akin. Pero pag nahihimay mo naman yung sulot niya, putang ina, napakatitikas. Pero check natin yung opinion nito ni Ferrari. Appreciate them. Dinamay pa niya yung girlfriend ko. Putang ina. Wala na akong girlfriend, tang ina ka. Pero yung girlfriend ni Lanceta, crush ko siya. Sobrang pangit niya, dinurog ko siya sa kama. Yung flow at style mo, kopyang Nico. Kaya Lance, wag masyadong advance tingin sa sarili mo. Lance, Jasper, second name mo, ama po, Zeon J, modernong Zoro, Preno, Casper, sabi ko, Sion J, tangina batang multo. Sabi mo sa nagpanday sa'yo, nagkamali siya ka mo. Sa pagbabalik ko, pababa ang pagkabalik ko ng Lanceta nang matuto kang yumuko. Pangbabawi mo si Invictus, yung matalik na kaibigan mo, mukha kayong mga tomboy gago. Mukha kayong mga tomboy gago. Kaya lang na mga Labo, nakalimutan ko palang ibigay yung review ko ng round ni Lance. Pangatlong sigarilyo mo to, sir. Nadala ko sa sa buwelo, tapos gusto ko na kagad pakinggan yung yung bawi ni Cerberus, no. Yung round ni Lance, hindi ko lang medyo na-gets yung yung Autopsia Massacre. Yun. Hindi ko lang na-rewind kanina, pero parang hindi ako sigurado kung ano yung Javi, ano ba yan, para maging Autopsia Massacre. Solid yung pagpakita niya ng ng flexibility niya or ng ng ibang skill set niya para mag-English. Although hindi siya purong-puro na na parang Taglish pa rin na tas maraming paggamit ng ng salitang English na hindi pa sobrang lupit, pero mabangis na rin para sa di ba? Para sa medyo baguhan na Play na natin to, sir. Putang ina, mag-iisang oras na. Tas dahil nga narinig nyo rin sa intro track niya, parang nung panahon na yun, marami rin talagang English na record yan si Lance. Sir, masusunog na. Kahit sa battle dati parang ganoon din. Yung pinakaunang beses ko siya napanood, parang alam ko bumanto rin siya ng onting English. Putang ina yan. Yung nga para sa edad niya yun, parang nakakagulat na ganun yung hinahabol yung advancement ng skill set niya. Medyo nawalan lang ng buwelo ulit siguro, parang onting kalagitnaan ng round niya nawalan ng buwelo ulit, pero na pick up niya yung rapability, andun pa rin. Hindi ko alam kung yung English lines niya baka nakabawas ng nakadagdag doon sa pagkawala ng buwelo na tinutukoy ko, kung hindi ba nasakyan ng mga tao. Pero nawala ng onte, buti na nabawi niya hanggang sa yun nga yung dulo. May crowd reaction na rin. Hindi naman siguro biased yung mga tao dito, pero baka lang baka handang-handa lang talaga silang i-cheer si Cerberus. No, hindi dahil sa ayaw nila kay Lanceta o ano man, pero yun nga, at least na sa boses din talaga siguro mabilis. Pagbigyan nila i-appreciate yung ender ng round 3 ni Lanceta. Pakinggan natin, Cerberus. ay nagkasundo
ng lanseta nang matuto kang yumuko. Pangbabawi mo si Invictus, yung matalik na kaibigan mo. Mukha kayong mga tomboy gago. Mukha kayong mga tomboy gago. Kaya lang naman kayo nagkasundo dahil parehong sira mga pamilya nyo. Tangina, para ng palataya, tuluyan na akong nawalan. Laro, sige, Tangina. taya ako. Doon pala papunta yun eh, no? Mukha kayong mga tomboy gago. Kaya lang naman kayo nagkasundo dahil parehong sira mga pamilya nyo. Tangina, para ng palataya, tuluyan na akong nawalan. Laro, sige, taya ako na lang. Dito, tagu-taguan si Lanceta. Taga-tagayan. Pagkat ito'y taga-tagaan, no? Baka swertihin. Mali ka ng hinala. Tumingin ka ng direkta, mga mata ko'y bago ako'y naglalakad na karma. At sa Mga mata ko'y bago ako'y naglalakad ng arma. Putang ina. di nakakaalam, balimbing to. Di alam kung kanino papanig, kung kay Tuke Lonico. Tunay na katauhan na alamin mo. Tunay na katauhan na alamin mo, kaya pati kaharap mong imahe sa salamin, di mo na alam kung sino dahil siya daw ang Pinoy na disaster. Sinigaw pa niya ng paangas. Di kasi disaster gago ngayong gabi, ikaw ang dumbfounded ng Pinas. Gets mo? Magigets nyo. This dumbfounded ngayong gabi dito sa Pinas. Tangina, pangahas kaya, tabas kada, ilabas mo Sorry. ba na gabi dito sa Pinas. Tangina, pangahas kaya, tabas What? kada, ilabas mo ba ng kas aking bigkas. May kasama pang bigwas, pagkaskas ko nagmamark. Parang si Batas at iba ang may hawak na Pagkaskas ko, nagmamark parang si Batas. Lanseta kaya di mapangwarat. Ano to, hold up? To ang obrang panuldok. Lanseta, tinutok o bibigay ko lahat. Huwag kang atat. Pirma ng Diablo, pamatay ka dalagda. Ebanghelyo ng demonyo, dumoy bas itong akda. Tangina, napili mong himlayan, isang buwan na nakahanda. Grabe ang presyo ng Cerberus, pare. Dito halukay talang buhay. Hinukay mo lang sarili mong hukay. Di lang to basta agaw buhay. Asong klepto, ito'y nakaw buhay. Lanseta, di ako takot kahit may kalawang. Pangalan mo pang babaon ko sa binuo mong pangalan. Gripo sa kanyang kanang bahagi ng tiyan. Dito wet dreams pero mapipilitan kang labasan. Isang buwan kitang pinatakbo, isang buwan ka na nakaburol. Di ako napagod maghabol. Alam ko na ngayong gahol lang tahol. Kaya Lanseta, diretso at taon. Sige, ikaw muna, sir. Solid yung round 3. Yung dumbfounded line medyo hindi ganun kagandahan talaga. Una hindi naman masama may hambing kay dumbfounded. Tapos yung medyo yung pag wordplay sa pangalan hindi maganda yung yung wordplay doon kasi parang yun na nga mismo yung ibig sabihin ng pangalan ni dumbfounded. O at least yung Kung di ako nagkakamali, yung dumbfounded mukhang MC yata yun sa ibang bansa. Tangina, unfortunately, mga kaibigan, di ako nanonood ng yung mga ligang ganun kasi putangina, nahihirapan akong intindihin eh. Dapat may subtitle. Pero hindi ako fan nung rap battle ng ibang bansa kasi meron din naman ako mga sinubukan panoorin pero medyo hindi ko talaga mukhang magkaiba eh. Tulad nung may nakalaban to yung Sir Arik, yung kalimutan ko pero puro siya simile, yung I'm like blah blah blah, I'm like fucking ina mo. So putang ina, mukhang engot yun. Pero yun, tingin ko, di ko alam kung sang MC ba yung dumbfounded na yan, kung MC ba yan ng KOTD o ng Motus, Pedes ng Pulo. Joke lang. Pero pa-comment na lang mga kaibigan kung alam nyo ba kung anong liga ba galing yun si dumbfounded. So, game tayo. yung pagka-style niya ng pangalan niya Dumbfounded. Yung rhyme schemes, delivery, yung pa rin yung mga strengths ni Cerberus. Umangat yung rhyme schemes niya dito para sa akin. Mas natripan ko yung mga bigwas rhyme schemes, tapos hanggang sa ending yung buwelo niya, yung presensya niya, hanggang sa ending na sa huling salita na ataol, at yung buong rhyme scheme na yun sobrang bangis din. Subukan kong magbigay ng sarili kong judgment bago pa natin pakinggan yung judges para maiba naman.
Bago para iwas bias siguro mauna lang siguro ako, hindi dahil sa mas na-tripan ko lang din siguro yung mga punchlines ni Lancetang mas maikli tas mas tumatama kahit di masyadong nahihiyawan ng tao. So para sa round 1 Lance, round 2 Lance nagahibla, yung round 3 parang undecided, di ko alam kung may hindi ko napaka-solid talaga ng aggression ni Cerberus na tipong nadadala yung yung sulat niya nung pero may yun nga, may mga konting butas tulad nung nasabi din ni Sir Arik. Pero sa round 3 baka dahil hindi ko maintindihan kung sino ba yung lumamang doon, baka itabla na lang natin siguro yun. Pero hindi ko alam din sa pagdating sa oras o kung ba, pero hindi ko alam kung dahil isang oras na ba ako nanonood nitong puki ng inan to, kaya siguro yung pandinig ko hindi na ganun kalupit pero para sa akin halos ganun siguro yung tingin ko. So para sa akin lumamang ng 1 and 2 si Lanceta. Hindi ko alam kung si Rari kung ba. Posibleng para sa akin posibleng panalo si Lanceta dito para sa akin lumamang siya sa points ng ganun nga yung punchline counts, kahit na hindi lahat lumalanding in the sense na nagre-react yung crowd. Skill set, marami siyang na-flex ng solid, yun nga yung rappability, delivery, presensya, hindi niya mahirap tapatan yung presensya ni Cerberus. Pero yun, overall parang Lanceta yun clear lang yung round 2 kay Cerberus. Malakas yung ender ni Cerberus dito sa round 3. Malakas yung buwelo nun. Pero parang Lanceta pa rin ako doon kung ipagkukumpara mo yung rounds na yun. Okay. Yun, 2-1. Lanceta gahibla lang. Iba yung styles, so iba rin yung strengths, yung puntusan ng mga strengths nila. May malaking kutob ako na iba yung decision ng judges dito. Pero tulad na lagi mong sinasabi, hindi naman kasing importante yung manalo-matalo, yung importante talaga yung nakapagpakita silang pareho, yung standing, hindi importante yan. At baliwala rin yung pagtawanan kasi at the end of the day, ako rin naman yung gumagawa ng matchups, kaya kahit anong pagtawanan nyo yung record ng ibang MC, kung yari kung 5-20 man yan o ano man, tas sasabihin nyo na dapat di na pinapabattle, hindi rin mangyayari yun kasi nasa akin pa rin naman yung desisyon. Pakinggan natin. Flip top, Paspagan 3, nandito pa rin, Angeles, Pampanga. Tanga na, grabe yung laban na yun. Flip top, magigay, isang beses. Panalo kayo lahat dun. Panalo din ang hip-hop dun. Grabe yung laban na yun. Pero ang boto ng hurado, para dito sa subjective art form natin, 5 boto para kay Cerberus. Alam mo, kahit nga nung Sabi ng ni Sir Arik na parang subjective art form, which is totoo naman talaga. Pero pakinggan natin kasi may sasabihin siya. live kaya minsan nagkaganong disclaimer pa ako na na totoo naman, 'di ba? Hindi siya diss kay Cerberus o man. At the end of the day, subjective pa rin. So kung sila yung mga judges nung gabing yun yung decision nila. Utang ina mo naman, Call of Dragons, hayop ka. Patapos na lang, mag-ads ka pa no? Di bali na, at least kita yun ni Sir Arik. Saya ako para doon. Teka, pakinggan natin yung Tulad ng sinasabi ko, hindi ibig sabihin ng 5-0 ay collective agreement na landslide yung laban, no? Individual counts pa rin yun. Hindi naman nag-uusap-usap yung mga judges para pagdesisyonan nila sabay na lahat ng boto ibigay sa isang tao, no? Pero yun, pakinggan natin yung judges reaction. Classic bro, walang sa'yo. Si judge. Mas litaw yung Sige, tingnan na. Mixing paliwanag na lang kasi nakita nyo naman parang silang magaling tapos total 5-0 din naman. Baka sa live talaga sa live mas litaw yung yung Tingin ko sir, sa aggression siguro. yung lamang ni Cerberus, kaya Tama ka sir. tayo naman Sang-ayon review ako on sa'yo. video, nakailang pa naman ako, nakakapag-rewind ako para mas intindihan yung mga ibang linya. Tingin ko sir. Kaya siguro
Ano na Round 1 and 2, para sa akin tayo yun eh. Kasi same lang sila ng aggression, tas yung mga content maganda, pati yung rhymes. Tas round 3, yun lang, doon lang ako bumoto para sa akin nakuha na yun ni Sir Bruce kasi doon sa paglalaro niya ng mga flow siya ng mga rhymes yun, parang nagkaroon siya ng bagong style doon, so kaya binigay ko kay Sir Bruce. Pero props kay Lance, sana sa video mag-guess niyo na yung mga linya niya. Ayun. Tama. Usual, pinaka-cute ng 3Gs. Lanceta versus Sir Bruce. Putang ina mo ha. Hindi Gawa kaya ako compilation ng gano'n eh. Pinakakit si ina mo site, gago ka. Anyways, hayaan na natin to. So, napaka-solid na laban. Maraming salamat Sir Arik sa pagsama sa akin sa mga to. Una-una, ginawa ko lang din naman to kasi parang nakikita ko umuuso to eh. So, minsan kailangan nating sumabay sa agos para tayo ay tumagal sa mga bagay-bagay na hindi mo na malaman ko paano malalampasan mga kataga, mga salita binibit. Anyways, cut ko na to mga pre at putang ina, shoutout sa lahat ng mga tropa natin na nasa taas. In-explain ko na yan nun, i-check nyo na lang din. Di ko na kailangan pa magpaliwanag. Maraming salamat sa inyo at aalis na ako. Yeah. Di pala may pupuntahan lang.